Ang malinaw ay si Araujo ay nagbibigay sa'yo ng isang maganda at libo-libong hindi maganda. Ibig sabihin, manlalaro siya ng football na walang consistency at di pa natatagpuan ang prime niya. Hindi rin siya komportable sa sistemang ito ng laro ni Hansi Flick. Sa tingin ko, malinaw na hindi pa handa si Ronald Araujo na maglaro sa Barca. Hindi pa siya handa para sa estilo ng laro na gusto ni Hansi Flick. Gusto niyang maglaro sa Barca na ito. Kasi, gaya ng sinabi ko, kung ibang coach, ibang sistema, kung hindi masyadong mataas ang linya, kung hindi kailangang mag-offside trap ng sobrang tindi at tuloy-tuloy. Kasi kailangan ng matinding konsentrasyon, nangangailangan ng lubos na talino at buong konsentrasyon sa mga laro na ipinakita ni Araujo na wala siya nito. Pisikal ba siya? Mabilis. Parang toro at magaling sumalo ng bola. Oo, pero minsan parang nawawala siya sa sarili. Paano siya naging ganoon kawalang kontrol kahit may dilaw na card na? Tapos sobrang huli pa ng pasok niya sa aksyon na nabangga niya si Cucurella. Wala namang kahit anong panganib sa play na yun. Wala talagang kahit anong duda. Siyempre, naiintindihan ko na kailangan mong pigilan. Pero tingnan natin, kayang bumawi sa isang goal o kahit 2 goal kayang bumawi. Pero ang iwanan mo ang grupo mo bilang kapitan. Pare, hindi ito ang unang beses o pangalawang beses na ginawa mo yan. Iiwan mo ba talaga ang team mo ng mag-isa? Sa isang field na gaya ng Stamford Bridge, kung saan ang Barca ay minsan lang nanalo sa kasaysayan, isang beses lang sa kasaysayan, dumating ka, nagsimula, at naglaro ng 20 minutong napakaganda. Si Ferran ay pumalpak sa isang goal na hindi dapat palampasin. Isa pang hindi mapapatawad. Sa 3 minuto, totoo, kung naging 0-1 iyon, iba sana ang takbo ng laro. At bigla na lang, ang unang dilaw na card na, sa totoo lang, hindi mo nabanggit, ang unang dilaw na card ay dahil sa protesta kasi si Alhamid Jamal ay sinipa. Si Cucurella mismo ang nagpatumba kay Alhamid Jamal. Malinaw na dilaw na card iyon na hindi napansin ng referee na si Kovinchik, Slovak. Si Araujo, hindi siya nagdalawang isip. Kung nagprotesta siya, wala sanang nangyari dahil siya ang kapitan. Tama. Ira, napanood mo ba ng live sa Movistar yung eksena? Anong ginawa ni Araujo? May ginawa siyang mali, kaya hindi lang kapitan ang pwedeng umaksyon kahit sino. Na unang ginawa niya ay magprotesta, yan ang laging sinasabi ni Flick araw-araw. Ibig sabihin, walang silbi ang magprotesta. Kapag nagdesisyon na ang referee, wala pang nangyari pagkatapos nito, tapos may magprotesta at babaguhin pa niya. Binago niya, di ba? Bihira mong makita na binago niya ang opinyon niya. Oo, pero bilang kapitan, ipagtatanggol niya at tatanungin, anong nangyari dito? Maglagay ng konting pressure, pero paano niya ito ginagawa? Galit ba siya? Ano bang ginawa niya? Sige Le, ikaw na magkwento. Tinulak niya ang referee, ibig sabihin tinamaan niya gamit ang dibdib niya. Parang sinasabi niya, tingnan mo, nandito ako, 'di ba? O ewan ko. Sa isang sandali ng, ewan ko kung pagiging suwail, sa isang sandali ng gustong magpakita ng lakas, ng gustong, hindi ko alam. Sa unang laban, Nang sobrang gulo. idade. Talagang, oo. Kaya ikaw ang gumawa ng unang babala na yon. Kasi nadala ka ng emosyon mo habang nagrereklamo at pagkatapos ay ginawa mo pa yon. Malinaw na malinaw sa akin yon. Sa tingin ko si Araujo. At masakit para sa akin kasi para sa akin si Araujo ay naging mas tama nga. Siya ay naging isang manlalarong napakamahalaga. Isang manlalarong palagi kong nagustuhan. Sobra. Yung tapang niya, yung lakas niyang tsaruwa, di ba? Palagi niya kaming tinutulungan. Lalo na noong mahina ang Barca at parang wala kaming laro, siya ang nagliligtas sa amin. Dati, kitang-kita mong binubuhos niya lahat sa trabaho at takbo. Pero ngayon, sobrang nagbago na siya. Hindi na ito ang Barca ng mga kawawa. Ito na ang Barca na magaling maglaro ng football, may kalidad at may malinaw na estilo ng football. Kaya sa ganitong... Adri, pasensya na, hindi lahat ng manlalaro kaya ang estilo ng eskema. Tama nga. Hindi lahat ng manlalaro ay angkop. Hindi lahat ay pwedeng sabihin nating maglaro ng ganitong klase ng football. Hindi ibig sabihin na masama ang manlalaro. Nasabi mo na ba yon? Sa tingin ko kung nasa Atletico de Madrid si Araujo, siya ang magiging leader ng depensa, swak na swak sa isang depensang atrasado at nilalaro siya ni Leon. Madalas din niya itong ginagawa, lalo na sa Barca. Mga pare, masakit talaga para sa akin, Adri, pero kailangan kong sabihin. Sa tingin ko si Ronald, hindi siya ganun kahusay gaya ng iniisip natin siguro para sa Barca. Tama. Kaya naiintindihan ko kung bakit may magsasabi sa bahay o bakit ninyo sinusunog lahat. Tingnan mo, hindi naman namin sinusunog ang kahit ano.
Ang ginagawa lang namin ay nagsasabi ng aming opinyon. Siyempre, subjektibo ito dahil opinyon ko ito. Pero naniniwala rin ako na may kaunting pagiging objektibo at ang objektibidad ay nandoon sa mga numero. Araujo, laging nasa eksena, muling iniwan ang kanyang koponan na may 10 manlalaro sa mahalagang laban. At sa Europa, si Araujo na naman ang naging dahilan kung bakit natalo ang Barcelona. Dahil malinaw naman, natatalo ang Barca ng 1-0. Na totoo naman. Nang natatalo tayo ng 1-0, maganda na rin laro ng Chelsea noon. Pero kung 11 versus 11 at may reserba sina Rafinha at Dani Olmo, ibig sabihin, importanteng manlalaro sila, di ba? Bakit hindi kayang magtabla o manalo ng Barca sa laban na yon? Kayang-kaya naman sana nila. Oo, syempre. Sa tingin ko, isang dahilan ay ang pagkakaalis kay Ronald. At sa tingin ko, tama na. Ibig kong sabihin, sa tingin ko, tama na. At sang-ayon ako sa iyo na simula ngayon, hindi na dapat maglaro si Araujo sa isang mahalagang laban ng Barcelona bilang sentral. Sa tingin ko, dapat siyang bigyan ng ibang papel dahil masyadong malaki para sa kanya maging kapitan. Baka mahigpit ako, pero iyon talaga ang tingin ko. Wala siyang naipapakitang kahit anong uri ng pamumuno para sa akin. Si Araujo sa loob ng laro, sa tingin ko tuluyan na siyang bumagsak. At para maglaro, kung gusto natin si Flick, hindi pwedeng maglaro si Araujo sa Barca na ito. Kaya ako sa susunod na transfer window sa Enero. Sinasabi ko sa iyo ng direkta. Kung makahanap siya ng team o may club na gustong magbayad para sa kanya ng 50, 70, 80 milyong euro sumpa ko, totoo to. Sasabihin niya na, ibebenta ko siya. At kung hindi man ngayon Enero, na alam kong mahirap kapag natapos ang season. Dahil naniniwala ako na malinaw na hindi na siya pwedeng magpatuloy sa Barca at masyado nang malaki para sa kanya. Kung gusto pa natin maglaro, dapat malinaw, ha? Kung maglalaro ang Barca, tingin ko hindi, lalo na kay Flick, hindi niya paigtingin ang depensa. Iba na ang laban, iba na ang taktikal na ayos at malinaw na magbabago ang usapan na ito. Para sa akin, dapat wala na sina Araujo at Raya sa Barca para maglaro ng ganito. At ako, tulad ng narinig ko mula sa kasama natin sa Mundo Deportivo, ilang araw na ang nakalipas. Tingin ko kailangan nating na si Cubarsí at Ari Garcia ang mga sentral, kasama si Conde at Alejandro Balde. Patibayin natin ang depensa. Bigyan ng 5, 7, 8, 10 sunod-sunod na laro at huwag nang palitan. Hindi pwedeng si Gerard Martinez ngayon ang sentro, bukas si Araujo, tapos si O. Christensen naman. Dapat may consistency sa mga naglalaro. Oo. Gustong-gusto ko si Christensen. Kaya, susubukan na nating magkaroon ng isang depensa. Matatag 1. 11 klase, kumbaga. Siyempre, Mahalaga ang depensa dahil ito ang nagbibigay ng kasiguraduhan kahit marami tayong goals kada laro. Sa tingin ko, dapat na nating pigilan ang pagdurugo.